Sa pag-uumpisa ng chapter, noong mabalitaan ito ni Tanjiro, ay labis nga ang kanyang pagkalungkot dahil itong dalawang karakter na to ay naging kasama niya sa pakikipaglaban sa Swordsmith Village. Kaya labis nga ang kanyang pag-iyak noong malaman niya na wala na itong dalawa. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na unti-unti na nga daw namamatay ang lahat, pero sinabi niya na hindi nga daw siya pwede sumuko at kailangan niya magpatuloy hanggang sa huli dahil lahat nga daw ng mga kasama niya ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Kaya hindi nga daw dapat siya panghinaan ng loob. Sinabi niya na hindi nga daw maganda ang kondisyon ng kanyang katawan dahil sa damage na natamo niya sa laban nila ni Akaza. At bigla niya na nga lang naalala itong sulat na binasa niya na galing kay Senjuro na kung saan nakapaloob dito na ang Breath of the Sun nga daw ay merong 13 form. Pero sinabi ni Tanjiro na 12 forms nga lang daw ang kanyang alam. Pero kahit ano pa nga daw ang mangyari ay sisiguraduhin niyang tatalunin niya itong si Muzan para sa ikakabuti ng nakakarami. Patuloy nga silang tumatakbo ng mabilis papunta kung saan naroroon itong si Muzan. At nalipat naman ang panel dito sa bagong headquarters na kung saan parang gulat na gulat nga itong si Kiriya at sinabi niya na makaka-recover nga daw itong si Muzan. Sinabi naman ni Kanata na ang unang pangkat nga daw ng mga Demon Slayer ay nakarating na sa lokasyon ni Muzan at sinusundan nga daw ito ng pangalawang pangkat. Nagulat naman dyan si Kiriya sa kanyang narinig at sinabi na wag nga daw hayaan na makarating itong mga Demon Slayer sa lokasyon kung nasaan si Muzan dahil kailangan nga daw muna nila hintayin itong mga Hashira. Pero huli na nga dyan ang lahat dahil sa kabilang panel nga ay nakarating na itong mga Demon Slayer sa lokasyon ni Muzan na kung saan pinagpaplanuhan na nga nila kung paano sirain itong kuko ni Muzan. Pinakita nga itong isang Demon Slayer na kung saan may kinakausap itong uwak at sumigaw nga sa dyan sa kanyang mga kasamaan at sinabi na nakareceive nga daw sila ng order. Kailangan nga daw nila mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi nga daw silang nakasuporta at palagi silang updated sa ating mga bagong uploads. Dagdag pa nito na kailangan nga daw nila umistambay dahil ito nga daw ang utos ng kanilang leader na hintayin nga daw itong mga Hashira bago sila sumugod. Pero hindi nga nakinig itong kanyang mga kasama at sinabi na hindi nga daw ito ang oras para tumunga nga. Kailangan nga daw nila mayroong gawin at kailangan nga daw nila magkaroon ng kwenta bago pa dumating itong mga Hashira. Pero hindi pa nga siya dyan natapos sa kanyang pagsasalita ay bigla na nga lang lumabas itong si Muzan sa kanyang kukon. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang hinati nito at nagulat nga itong mga Demon Slayer. Pero huli na nga dyan ang lahat dahil unti-unti na silang pinapatay nitong si Muzan. Dahil sa sobrang grabe at brutal nga ng ginagawa nitong si Muzan sa mga Demon Slayer ay nagkandagutay-gutay nga ang mga katawan nito at pinakita naman dyan si Kiriya na medyo nagpapanik at nagbibigay nga siya ng order na kailangan nga daw nila hintayin itong mga Hashira dahil magiging pagkain lang sila kay Muzan kung saan ito nga daw ang magiging dahilan ng kanyang pagka-recover. At pinakita nga itong uwak na kung saan sinasabi nito na kailangan nga daw nila umatras lahat. Magmula nga dyan ay pinutol nga ni Muzan ang kanyang ulo. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na patay na nga daw itong lahat ng mga Demon Slayer na nakapaligid sa kanya. Sinabi pa niya na nabuhay nga daw siya ng 1000 taon at nawala na nga daw siya ng pakiramdam sa mga masasarap na pagkain. Pero nagutom nga daw siya ngayon at lahat nga daw ng pagkain na tikman niya ay masasarap. Sinabi niya na dapat nga daw siya magpasalamat dito sa mga Obuyashiki dahil dinalhan nga daw siya ng pagkain para makarecover. Hindi niya nga daw alam kung sinong pumalit dito kay Kagaya. Isa ba daw ba sa kanyang lalaking anak o babaeng anak? Pero napakagandang order nga daw ang ginawa nito dahil pinagmukbang nga daw siya ng mga Demon Slayer. Kahanga-hanga nga daw ang ganitong klaseng bagay dahil kung sino nga daw ba ang nasa likod nito ay gagawin niya nga daw itong demonyo kung magmamakaawa ito sa kanya since na natalo na nga daw itong mga upper moons na tauhan niya ng mga Hashira. Pinakita naman itong si Kiriya na nagpapanik na. Nagbigay nga siya dyan ng utos na kailangan nga daw umatras ng pangalawang pangkat at huwag nga daw nila hayaan na makalapit sila kay Muzan dahil kung hindi at makakain pa nga daw ito si Muzan ng maraming swordsmen ay lalo nga daw itong makaka-recover at lalakas. Pinakita naman itong si Muzan na hawak-hawak nga itong ulo ni Tamayo kung saan sinabi niya dito na hindi na nga daw umepekto itong gamot ni Tamayo na maibalik siya sa pagiging isang tao. Tumagot naman itong si Tamayo na talagang malala na ang kanyang kondisyon. Sinabi nito na ito na nga daw ang araw na itinakda na mahuhulog itong si Muzan sa impyerno. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na daang-daang tao na nga daw ang nagsalita sa kanya ng tulad ng sinabi ni Tamayo. Pero ang nakakalungkot nga daw dyan ay hindi nga daw ito nangyayari. Dagdag pa neto na hindi naman daw araw ngayon kundi gabi. Kaya malas nga daw nitong si Tamayo. Umiiyak na nga lang dyan si Tamayo at sinabi niya na ibalik nga daw ni Muzan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Sinabi naman ni Muzan na wag nga daw mag-alala itong si Tamayo dahil makakasama niya na ang kanyang pamilya. Magmula nga dyan ay dinurog nga ni Muzan itong ulo ni Tamayo at tuluyan na ngang namaalam ang isa sa pinakamagandang single mom ng Demon Slayer. Nalipat naman ang panel dito kay Yushiro na kung saan bigla na nga lang itong nanghina. Tinanong nga siya dyan ng kanyang kasama kung ano nga ba daw ba ang nangyari. Pinakita nga siya dyan na sobrang galit nga ang kanyang naramdaman. Pinakita naman itong si Muzan na parang lamok lang niya pinagpapatay itong mga Demon Slayer ng pangalawang pangkat. Nalipat naman ang panel sa headquarters na kung saan tuluyan na nga nagpanik itong si Kiriya. Iusap na nga lang siya dyan na kailangan nga daw umatras nitong mga Demon Slayer dahil wala pa nga daw itong mga Hashira at nasa ibang direksyon nga daw itong si Giyu. Sunod-sunod na nga daw ang pagkamatay ng mga Demon Slayer dahil nga daw dyan ay makaka-recover na itong si Muzan at ang nakakalungkot nga daw na pangyayari ay nabaliwala nga itong effort at sacrifice ni Tamayo. Pinakita naman itong si Muzan na naubos niya na nga ang pangalawang pangkat ng Demon Slayer. Sinabi niya na uubusin niya nga daw ang Demon Slayer ngayong gabi. Bumalik naman ang panel dito kay Kiriya na kung saan halos ma-mental breakdown na nga siya sa mga nangyayari. Hindi nga daw siya nakapagbigay ng tamang utos at siya nga daw ang naging dahilan kung bakit namatay itong mga Demon Slayer. Nagsikap nga daw ang kanyang mga ninuno at ang mga Demon Slayer para hintayin ang ganitong araw. Natalunin itong si Muzan pero nabaliwala nga ang lahat dahil sa kapalpakan na kanyang ginawa at dahil nga dyan ay nasayang nga ang 100 years na pagtsatsaga ng Demon Slayer
Slayer para talunin lang itong si Muzan. Patulala at nalito na nga itong si Kiriya at hindi niya na nga alam ang kanyang gagawin. Pero magmula nga dyan ay lumapit nga itong si Koina at bigla nga siyang sinampal. Nagulat naman itong si Kanata sa mga nangyari. Nagalit na nga dyan si Koina at sinabi niya kay Kiriya na tatagan nga daw nito ang kanyang puso. Hindi pa nga daw tapos ang kanilang laban at kailangan nga daw nito magbigay ng bagong utos. Dagdag pa nito na ang kanilang tatay at ang kanilang mga ninuno ay nakaranas din ng kagipitan ng katulad ng kay Kiriya. Kaya nga daw tatagan nito ang kanyang loob para sa sangkatauhan. At magmula nga dyan ay nagising nga itong si Kiriya at nagbigay nga siya ng panibagong utos. Sinabi niya na kailangan nga daw nila magpadala pa ng backup papunta kay Muzan. Pakalat nga daw itong mga uwak para alam nila kung anong nangyayari sa paligid. Long range nga daw itong ginagawang pag-atake ni Muzan kaya siguraduhin nga daw ng mga Demon Slayer na huwag masyadong lumapit. Mag-ipon-ipon nga daw ang lahat ng mga Hashira at ang iba pang mga membro dahil kailangan nga daw nila mag-all-in dito kay Muzan. Magmula nga dyan ay nagpasalamat na nga lang siya sa kanyang mga kapatid na si Koina at Kanata. Paiyak na nga lang itong kanyang mga kapatid dahil natauhan na nga daw ang kanilang leader. Nalipat naman ang panel dito kay Kanroji na kung saan patuloy pa rin silang nakikipaglaban dito kay Nakime. At dumating nga dyan ang isang uwak na may dalang balita na nakarecover na nga daw itong si Muzan at kailangan na nga daw mag-ipon-ipon nitong mga Hashira. Sinabi na nga lang dyan ni Kanroji na nakarecover nga daw itong si Muzan habang nakikipaglaban sila dito kay Nakime. Sinabi naman ni Obanai na namatay na nga daw itong si Tokito at Genya pero natalo nga daw nila itong Upper Moon 1. Nainis na nga lang siya dyan dahil ano nga ba daw ba ang ginagawa niya para sa kanya na hindi nga daw delikado itong Blood Demon technique ni Nakime. Pero isa nga daw ito sa mga nakakainis dahil hindi niya nga daw ito malapitan. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi niya nga daw kayang pugutan ng ulo itong si Nakime. Naiinis na nga lang siya dyan dahil dalawang Hashira nga daw ang na-standby which is itong si Obanai at si Kanroji dahil sa pinagagawa nitong si Nakime. Sinasadya nga ba daw ba ni Nakime ang ganitong bagay para hindi nila makita ang kanilang mga kasama. Sinabi naman ni Kanroji dito sa uwak na anong klaseng order nga daw itong binigay ni Kiriya. Kailangan nga ba daw ba nila iwan itong si Nakime at puntahan itong si Muzan. Pero nung may sasabihin pa nga itong si Kanroji ay bigla na nga lang may humatak sa kanya. Naputol nga dyan ang panel at nalipat naman kay Muzan kung saan gumalaw nga itong building at nakasalubong niya itong sila Tanjiro. At nang makita nga ni Tanjiro itong si Muzan ay bumalik nga ang kanyang mababait na mga alaala kung saan minasakir nga ni Muzan ang kanilang pamilya, ang pagiging demonyo ni Nezuko at ang pagkamatay ni Rengoku, Shinobu, Tokito at Genya. At magmula nga dyan ay hindi nga mapigilan ni Tanjiro ang mainis at magalit dito kay Muzan. Pero nagsalita naman itong si Tomioka na kailangan nga daw kumalma nitong si Tanjiro. Nagsalita naman itong si Muzan at sinabi na masyado nga daw mapilit itong mga Demon Slayer dahil nga daw dyan ay naboboring siya at kinaiinisan niya nga daw ang ganitong klaseng bagay dahil kapag sa oras nga daw nagsalita ito sa kanya, ang tanging bagay nga lang daw na naaalala ng mga to ay ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakaligtas nga daw ang mga to at magpasalamat na lang sa ganung bagay. Ano naman daw kung pinatay niya ang mga mahal nito sa buhay. Mag-isip na nga lang daw ang mga to na maswerte dapat sila sa buhay dahil hindi sila namatay. Huwag na nga daw ito maghiganti sa kanya at magpatuloy na lang ang mga to kung paano sila namumuhay. Sumagot naman itong si Tanjiro kung ano nga ba daw ba itong sinasabi ni Muzan. Sumagot naman itong si Muzan na kapag napatay niya nga daw ang isang tao, ay katulad lang ito na namatay sa kalamidad, kagaya na lang ng mga bagyo, pagsabog ng bulkan at paglindol. Ang mga ganitong natural disaster ay maraming buhay ang pinapatay. Pero ni isang tao ay walang nagtangkang maghiganti sa mga ganitong klaseng kalamidad. Kumbaga guys, sinahalin tulad nga ni Muzan ang sarili niya sa isang kalamidad. Kung sakaling mapatay niya nga daw itong mga tao, ay huwag na nga daw ito maghiganti sa kanya dahil para nga lang daw itong natural disaster. Kakaiba pala tong utak ni Muzan, may ubo. Kumbaga, tumatanda ng paurong. Sa Bisaya pa, nagdadako, nagbibinuang. Anyway, tuloy pa tayo sa talumpati nitong si Muzan. Sinabi niya na hindi na nga daw kayang mabuhay itong mga patay. Kaya tigilan na nga lang daw ng mga tao itong issue patungkol sa kanya. Mabuhay na nga lang daw ito ng mga tahimik at kumita sa araw-araw. Dahil karamihan nga daw ng tao ay ganito ang ginagawa. Pero bakit nga daw hindi ito magawa ng mga Demon Slayer? Sumagot naman itong si Tanjiro at sinabi na putang ina nga daw nitong si Muzan. Paano nga daw sila mamumuhay ng tahimik dahil inaatake nga daw sila ng mga demonyo? Di ba daw ba alam ni Muzan na namumuhay nga daw sila sa araw-araw? Kumikita nga daw sila ng pera sa pagpatay ng mga demonyo. Sinabi naman ni Muzan na mali nga daw ang paniniwala nitong mga Demon Slayer. Napapagod na nga daw siya sa ganitong klaseng bagay. Kaya siya nga daw dapat ang tatapos sa mga to. Sumagot naman itong si Tanjiro at sinabi na dapat nga daw hindi nag-i-exist itong si Muzan dahil puro kabubuhan at katangahan nga daw ang mga paniniwala nito sa buhay. Magmula nga dyan ay nag-isip na nga lang itong si Tanjiro. Sinabi niya na sobrang galit at inis nga daw ang kanyang nararamdaman nang makaharap niya itong si Muzan at hindi niya pa nga daw naranasan ang ganitong klaseng pakiramdam. Pero hindi nga daw matatalo itong si Muzan sa pagputol ng ulo lang. Kaya naman kailangan nga daw nila ito dalhin sa sikat ng araw. At habang hinihintay nga daw nila dumating ang iba nilang mga kasama, kailangan nga daw nila labanan itong si Muzan hanggang sumikat ang araw. Kailangan niya nga rin daw makakuha ng kahit kakaunting impormasyon patungkol dito kay Muzan. At sasabihin niya nga daw ito sa kanyang mga kasama. Dapat nga daw siyang tumagal dahil mag-uumpisa na ang tunay na laban. At magmula nga dyan ay umatake na itong si Muzan gamit ang kanyang tentacles. May ilag naman itong sila Tanjiro at Tomioka pero sa sobrang lakas nga ng pag-atake nitong si Muzan ay nasisira nga itong paligid na tinatamaan ng atake niya. Tatamaan nga dyan si Tomioka pero gumamit nga ito ng 11 form para depensahan ang kanyang sarili. Sinabi na nga lang dyan ni Tomioka na sobrang bilis nga daw humahaba itong kamay ni Muzan at kasing tulis at tibay nga daw ito ng kanilang mga espada. Sinabi naman dyan ni Tanjiro nakahanga-hanga nga daw itong malawakang pag-atake ni Muzan. Sa sobrang bilis nga daw ng ginagawa nitong pag-atake ay hindi nga daw ito kayang sundan ng kanyang mga mata. Dahilan nga daw kaya siya nakakailag dahil sa kanyang pure instinct. So, sinubukan niya nga makalapit dito kay Muzan at nagagawa niya nga mailagan ang ginagawa nitong pag-atake. Sa sobrang bilis nga dyan ni Tanjiro ay nagawa niyang makalapit. Ang gagawa na nga siya ng counter attack at sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay naunahan siya ni Muzan at tinamaan nga itong mata niya. Tumbang nga siya dyan at aatakihin nga ulit siya ni Muzan pero niligtas nga siya nitong si Tomioka. Sabi na nga lang dyan ni Tomioka na hindi
hindi nga daw kailangan lumapit nitong si Tanjiro para hiwain itong si Muzan. Dahil ang lakas nga daw ng mga Upper Moon ay walang kwenta kung ikukumpara kay Muzan. Aatake na nga ulit itong si Muzan habang tumatakbo itong sila Tomioka. Pamura na nga lang dyan si Tomioka dahil wala nga daw silang pinto o bagay na pagtataguan man lamang. Pero magmula nga dyan ay pilit niya nga iniilagan itong pag-atake ni Muzan habang daladala niya itong si Tanjiro. Nabi naman ni Muzan na balak nga ba daw ba pigilan siya ng mga to hanggang sa sumikat ang araw. Hindi ba daw ba alam ng mga kalaban niya na hindi nakakatagos ang sikat ng araw dito sa Infinity Castle? At magmula nga dyan ay tinanong niya nga itong si Tomioka at Tanjiro kung kaya nga ba daw ba siya pigilan ng 3 Hashira lang. Nagtaka na nga lang itong sila Tanjiro na kung ano nga ba daw ba itong ibig sabihin ni Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na si Obanai nga daw at si Kanroji ay pinatay na ng kanyang tauhan na walang iba kundi si Nakimi. At pinakita nga dyan itong si Obanai at Kanroji na wala ng buhay at patuloy pa rin tumatakbo itong sila Tanjiro at Tomioka dahil sa ginagawang pag-atake nitong si Muzan. Nag-aalala naman itong si Tomioka kay Tanjiro dahil parang nahihirapan nga ito gumalaw. Epekto nga ito dahil isa na nga lang daw itong mata ni Tanjiro. Sinabi naman ni Tanjiro na hindi nga daw siya pwedeng maging pabigat dahil malalagay nga daw sa alanganin itong buhay ni Tomioka. Ano naman daw kung nawalan siya ng mata at meron pa nga daw siyang pang-amoy at kaya niya nga daw ma-access ang see-through world gamit ang kanyang pang-amoy. Pero sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na mabilis nga daw itong mga pag-atake ni Muzan at hindi niya nga daw ito maamoy. Dagdag pa niya na nahihirapan na nga rin daw siya huminga. Sa pagpapatuloy nga ng pag-ilag nitong si Tanjiro at pagtakbo ay hindi niya nga napansin na tumama na siya sa pader. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi niya nga daw ito napansin dahil nawalan na nga daw siya ng paningin sa kanyang kanang mata. Tamaan na nga lang siya dyan ng atake ni Muzan at hindi na nga daw siya makakailag. Pasigaw na nga lang itong si Tomioka. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang sumulpot itong si Kanroji. Gulat naman itong si Muzan at si Tomioka dahil buhay nga itong si Kanroji. At magmula nga dyan ay umatake nga ito gamit ang kanyang 6 form na kung saan ito nga ang Kitty Pola Breeze at direkta ngang tinamaan itong si Muzan. Dinabi na nga lang dyan ni Kanroji na direkta niya nga daw itong tinamaan si Muzan. Pero sobrang nagulat nga siya dyan dahil wala nga itong sugat at pinakita naman dyan na niligtas nga ni Obanai itong si Tanjiro. Sabi nito sa kanya na umatras na nga daw itong si Tanjiro dahil nakakainis at pabigat nga lang daw ito sa laban. Napaiyak at nagpasalamat na nga lang itong si Tanjiro dahil buhay nga itong si Obanai at si Kanroji. Sinabi naman ni Obanai na dapat nga daw mag-alala itong si Tanjiro sa kanyang sarili bago sa ibang tao. At takang-taka naman itong si Muzan na bakit nga daw buhay itong si Obanai at si Kanroji na dapat nga daw ay patay na ito. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang nagalit dito kay Nakimi dahil ano nga ba daw ba ang ginagawa nito at pinakita naman itong si Nakimi na kinokontrol na nga ni Yushiro gamit ang kanyang blood demon technique. Sinagot nga ni Yushiro itong si Muzan at sinabi niya na kinokontrol niya na nga daw itong si Nakimi. Galit na galit nga siya dyan dahil nakagawa nga daw ng matinding kasalanan itong si Muzan dahil pinatay at kinuha nga daw itong si Tamayo sa kanya. Dahil nga daw dyan ay kailangan nga daw lumuhod nitong si Muzan at magmakaawa. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na parang umuuga nga daw itong buong Infinity Castle. Magmula nga dyan ay galit na galit nga itong si Yushiro at buburahin niya nga daw sa mundo itong si Muzan. Kinontrol niya nga itong si Nakimi para palawakin ang espasyo ng Infinity Castle. Pero baliwala nga yan dahil kina-counter nga ni Muzan ang pagkontrol ni Yushiro kay Nakimi at nagre-resulta nga ito ng paggalaw ng mga bawat building. Pinagpapawisan naman na malagkit itong si Kanroji at sinabi na nahihirapan nga daw siya dahil sa sobrang lakas ng pressure. Pero kailangan niya nga daw magpakatibay at labanan itong si Muzan sa harap niya. Pero nakita niya nga na galit na itong si Muzan dahil sa pinagagawa ni Yushiro. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang natakot itong si Kanroji. Sinabi niya na sobrang nakakatakot nga daw itong si Muzan kung ikukumpara sa mga demonyong nakaharap at nakalaban niya. Dagdag pa neto na sana nga daw ay nandito na si Gyome para mabawasan itong takot na nararamdaman niya. At dito ay bigla niya na nga lang sinabi na mayroon nga daw silang kakaibang kakampi kanina na ang pangalan ay si Yushiro. Sinabi niya na kakaiba nga daw ang ekspresyon nitong si Yushiro at parang nadidiri nga daw ito sa mga bagay-bagay. So pinakita nga dito ang pangyayari na kung saan may humablot dito kay Kanroji. At ang tao pala na to ay walang iba kundi si Yushiro. So pinaliwanag nga dito ni Yushiro sa kanya na nakaharap na nga daw nila Tanjiro at Tomioka itong si Muzan. Parang nahiya naman dito si Kanroji dahil nasa delikadong sitwasyon nga daw itong si Tanjiro at Tomioka. Dahil kakatapos nga lang daw ng mga to nakalabanin itong Upper Moon 3 na walang iba kundi si Akaza. At ngayon naman ay kalaban na nila itong si Muzan. At habang sila naman daw ay hirap na hirap dito kay Nakimi. Sinabi nga dito ni Yushiro na mayroon nga daw siyang plano. At ito nga daw ay magpanggap na patay na itong sila Kanroji. Dagdag pa nito na isa nga daw siyang demonyo pero isa nga rin daw siyang kakampi. Kaya nga daw kung hindi bobo or nakakaintindi nga daw itong si Kanroji ay makipagtulungan nga daw ito sa kanya. Sabi na nga lang dyan ni Kanroji dito na hindi nga daw siya bobo pero sa pagmumukha niya nga ay parang diskumpiyado pa siya. Pero sumang-ayon naman siya na makikipagtulungan siya dito kay Yushiro. Sinabi na nga lang dyan ni Yushiro na siya na nga daw ang bahala kay Nakimi. At umatake nga lang daw itong sila Kanroji na parang mga tanga. Kasi ang mission nga lang daw nila Kanroji ay maging decoy dito kay Nakimi. Dahil habang abala nga daw itong si Nakimi kila Kanroji ay unti-unti nga lang daw siya lalapit dito kay Nakimi. Hindi nga daw siya mapapansin nito dahil limited nga lang daw ang nakikita nitong si Nakimi. Kasi may isa nga lang daw itong mata. Dahil ang iba nga daw nitong mata ay napunta kay Kukushibo. Hindi, joke lang guys. At kapag nakalapit nga daw siya kay Nakimi ay kukontrolin niya nga daw ang pag-uutak nito. At dahil nga daw may access itong si Muzan kay Nakimi ay ipapakita niya nga daw na patay na itong sila Obanai at Kanroji. Which is nagtagumpay naman sila sa kanilang mga plano. Ito nga din yung dahilan kaya nakita ni Muzan kanina na patay na itong sila Kanroji at Obanai. Bali napahanga na nga lang dyan si Kanroji dahil gumana nga itong plano ni Yushiro. At napakaastig nga daw ng ganung bagay. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari na kung saan nahihirapan na nga itong si Kanroji dahil mabilis nga gumagalaw itong mga building ng Infinity Castle. Dahil nga ito sa pilit na tinitake over ni Muzan itong si Nakimi sa pagkakontrol niya kay Yushiro. Sabi naman dyan ni Kanroji na nagugulo na nga daw itong Infinity Castle dahil naglalaban nga daw itong si Yushiro at si Muzan. Dagdag pa niya na kailangan nga daw nilang tulungan itong si Yushiro at atakihin itong si Muzan para hindi nga daw masayang itong effort ni Yushiro. Makikita nga natin dyan na halos hirap na hirap nga itong si Kanroji. Sinabi niya na nga lang dyan na siya nga daw ang una makakarating dito kay Muzan pero siya nga daw ang una ring mamamatay. Pinakita naman na muntik nang mahulog itong si Tanjiro pero nagawa niya ngang makaiwas. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na hindi nga daw dapat siya makalayo
kay Muzan at hindi nga daw dapat siya mahiwalay sa kanyang mga kasama. Pinakita nga itong si Muzan na pilit pa rin kinokontrol itong si Nakime. Meron nga daw itong katabi at ito nga daw ang demonyo ni Tamayo. Kailangan niya nga daw ito patayin. At sa kabilang banda naman ay pinakita itong si Yushiro na hawak-hawak niya itong si Nakime sa ulo. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang nagbago itong kulay ng kanyang kamay. Napamura na nga lang dyan si Yushiro dahil sinusubukan nga daw ni Muzan ay fully control itong si Nakime. At sinusubukan nga rin daw nito i-absorb ang kanyang mga cells. Pero hindi nga dyan pumayag si Yushiro at pilit niyang nilalabanan itong si Muzan. Galit na galit naman itong si Muzan at minura niya nga itong si Yushiro dahil nakakasagabal nga daw ito sa kanya. Bigla na nga lang nagsalita itong Demon Hunters na kasama ni Yushiro na tutulong nga daw siya. Pwede nga daw siya kainin itong si Yushiro kung ito nga daw ang makakatulong para matalo itong si Muzan. Galit na galit naman itong si Yushiro at sinabi na tumahimik nga daw itong kasama niya. Dahil alam naman natin guys na hindi nga kumakain ng tao itong si Yushiro. Magmula nga dyan ay nanghingi na nga lang ng tawad itong kasama niya. Sa kabilang banda naman ay nagawa ng makalapit ni Tomioka at ni Obanai dito kay Muzan. Bali umatake nga itong si Tomioka ng 4th form Striking Tide at si Obanai na umatake din ng 1st form Twisting Snake Slice. Pero bali wala nga yan dahil nade-deflect nga lang ni Muzan itong ginagawa nilang pag-atake. Pero ang kagandahan nga dito ay nainis itong si Muzan dahil nawala nga siya sa focus para kontrolin itong si Nakime. Sinabi naman ni Yushiro na kakayanin niya nga daw makontrol itong si Nakime laban kay Muzan. Pinakita naman dyan na unti-unti na nga bumabalik sa normal itong kamay niya at noong na-take over nga ulit ni Yushiro makontrol itong si Nakime ay gumawa nga siya ng butas dito sa building kung saan naglalaban itong sila Muzan at magmula nga dyan ay nahulog nga sila at habang nahuhulog itong si Muzan sa building ay itinaas niya ang kanyang kamay at bigla niya naman itong sinara at sa kabilang banda naman ay bigla na nga lang nawasak itong ulo ni Nakime. Napamura na nga lang dyan si Yushiro at sinabi na pinatay na nga daw ni Muzan itong si Nakime at dahil nga daw dito ay masisira na nga itong Infinity Castle. Sinabi na nga lang dyan ni Yushiro na hindi na nga daw maganda ang nangyayari pero hindi pa nga daw tuluyang naglalaho itong technique ni Nakime at kailangan niya nga daw makontrol itong building at palabasin man lang itong mga Demon Hunters pati na si Muzan. At habang ang ginagawa ni Yushiro ang ganitong klaseng bagay ay natumba na nga lang itong si Tanjiro dahil sa mabilis na paggalaw ng building papunta sa itaas na para bang isang elevator. Sinabi naman ni Tanjiro na parang magkukolaps na nga daw itong building at hindi nga daw maganda ang nangyayari dahil wala pa sila sa taas. Magmula nga dyan ay nakita niya nga itong mga bangkay ng Demon Slayer na pinatay ni Muzan. Nalungkot na nga lang dyan si Tanjiro dahil naamoy niya nga daw na punong-puno ng pagsisisi itong mga Demon Slayer na pinatay ni Muzan. At magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Kanroji na sumisigaw na dahil inaatake nga siya ni Muzan pero nagagawa naman itong ilagan ang ginagawa nitong pag-atake. At sunod nga niyan ay inaatake naman itong si Obanai pero mabilis nga lang itong nakakailag. Nang si Tanjiro na nga ang inaatake dahil sa mabagal siyang kumilos ay nagawa nga siyang matamaan ni Muzan. At magmula nga dyan ay para na nga lumilindol itong Infinity Castle. Nag-alala naman itong si Obanai at sinabi niya na mawawasak na nga daw itong Infinity Castle. Kailangan nga daw nila makalabas puwera dito kay Muzan dahil kung hindi ay mamamatay sila. At napatulala na nga lang itong si Kanroji dahil mabilis nga daw umiibabaw itong mga building at hindi niya nga napansin na malapit na siyang tamaan nitong atake ni Muzan. Pero sinagawan nga siya ni Tanjiro at may bigla nga itong binato kay Muzan. Tinamaan naman itong si Muzan at ito nga ang dahilan kaya nalihis itong atake niya at hindi nga tinamaan itong si Kanroji. At pinakita nga dyan si Muzan na tumagos nga sa ulo niya itong putol na espada na binato ni Tanjiro. Nagalit naman siya dyan at sinabi niya na nakakainis nga daw itong si Tanjiro. Natumba naman itong si Tanjiro sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang lakas nga ng pressure sa paggalaw ng mga building. Malakas naman tumama sa kesame itong building na kinatatayuan nila at magmula nga dyan ay nagawa nga nilang makalabas at nagawa naman makontrol ni Yushiro itong si Nakime para pagalawin itong Infinity Castle. Dahil nga dyan ay pinatay naman ni Muzan itong si Nakime. Pero sinamantala ito ni Yushiro na habang hindi pa nga nawawala itong Blood Demon technique ni Nakime ay nagawa niyang maipalabas itong mga Demon Slayer sa Infinity Castle. At dito na nga mag-uumpisa ang panibagong chapter na kung saan nakahiga nga dito si Tanjiro at sinabi niya na nakalabas na nga daw sila dito sa Infinity Castle. Pero masama nga daw ito dahil nasa syudad sila at kasama nila itong si Muzan. At nalipat naman ang panel dito sa headquarters na kung saan sinabi naman ni Kiriya na malayo nga daw itong inaasahan nila na kung saan nila dadalhin itong si Muzan. Dagdag pa neto na naglaban nga daw itong si Yushiro at si Muzan para makontrol itong Infinity Castle. At ang katotohanan nga daw na nagawa nilang maipalabas itong si Muzan ay magiging advantage nila at magiging disadvantage nga daw ito para kay Muzan. At dito ay tinanong niya nga itong si Kanata na kung ilang oras na nga lang daw ang natitira bago sumikat ang araw. Tumagot naman itong si Kanata na 1.5 oras na nga lang daw ang natitira. Nag-worry na nga lang dyan si Kiriya dahil masyado pa nga daw matagal itong 1.5 oras. Magmula nga dyan ay umikot at nagbigay nga ng announcement itong Owak sa mga Demon Slayer na 1.5 oras na nga lang daw ang natitira bago sumikat ang araw. Sinabi naman dyan ni Tanjiro na matagal nga daw yung 1.5 oras na mapapalaban sila dito kay Muzan. At dito ay napaisip siya na kung saan na nga ba daw ba itong mga kasama niya. Dito ay nagsulputan at tagtayuan nga itong sila Kanroji, Obanai at Tomioka kung saan ay nandaganan nga ito ng mga debris. Nang makita naman ito ni Tanjiro ay nagpasalamat na nga lang siya dyan dahil nasa maayos nga daw na kalagayan itong mga kasama niya. Pero nagtaka nga dyan si Tanjiro na kung saan na nga ba daw ba itong si Muzan. Sinubukan niya nga itong amuyin na kung sa kabilang banda nga na may nagtutumpukang debris. Bigla na nga lang itong nawasak at sumulipot nga itong si Muzan kung saan nagkaroon na nga siya ng mga tentacle sa likod at sobrang galit na galit nga itong pagmumukhaan niya. Salita nga ito at may sabing kung plano nga ba daw ba ng mga Demon Slayer na pigilan siya hanggang sumikat ang araw. Hindi nga daw yan problema sa kanya at subukan nga daw ng mga to kung kaya nila. Magmula nga dyan ay naglunsad nga siya ng mabilis at malalakas ng pag-atake dito sa ating mga bida. Simula naman kumilos itong mga Hashira at sinubukan nga nilang lapitan at atakihin itong si Muzan. Breeze of Snake, Third Form. Breeze of Love, Second
フリーズ・オブ・ウォーター、8フォーム。At sabay-sabay nga nilang inatake itong si Muzan. Nabi naman ni Obanay na ang target niya nga daw ay putulin itong ulo ni Muzan. Kahit alam niya nga daw na hindi ito mamamatay sa pagputol ng ulo lang. Kahit paano nga daw ay magagawa nilang pahinain itong katawan niya. Nagawa naman makapagpenetrate nitong si Obanay at tinamaan niya nga itong liig ni Muzan. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay laking gulat nga dyan ni Obanay. Dahil habang hinihiwa niya nga itong si Muzan ay hindi nga tumatalab itong atake niya. Nagulat at na-confuse naman itong ibang Hashira dahil ano nga ba daw ba ang nangyari? Pasigaw na nga lang itong si Kanroji na may sabing nahiwa nga daw nila si Muzan. Pero bakit hindi nga daw ito nahiwa? Takang-taka naman itong si Tomioka na sigurado nga daw siya na nahiwa nila itong si Muzan. At dito ay napagtanto niya na sobrang halimaw nga daw nitong si Muzan dahil nagagawa nga daw nito mag-regenerate habang hinihiwa. Inis na inis naman itong si Obanay dahil hindi nga daw namamatay itong si Muzan kahit maputol ang ulo. At ang malala pa nga daw dyan ay sobrang bilis nga daw nito mag-regenerate na umabot na sa punto na imposible na nga nila itong masugatan. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay nakalapit na nga itong si Muzan sa kanila at hindi nga daw nila maiiwasan ang gagawin nitong pag-atake. Nang malapit na nga sila tamaan ng mga tentacles ni Muzan ay dumating itong mga Demon Slayer at ibinuwis nga nila ang kanilang mga buhay para protektahan itong mga Hashira. Nagulat na nga lang dyan sila Kanroji, Obanay at si Tomioka sa mga nangyari dahil hindi nga nila inaasahan itong ginawa ng mga Demon Slayer. Bigla naman may sumigaw na isang membro ng Demon Slayer kung saan sinabi nito na kailangan nga daw nila lumaban. Kailangan nga daw nila protektahan itong mga Hashira sa abot ng kanilang makakaya. Gagawin nga daw nilang mga pader ang kanilang mga sarili para hindi tamaan itong mga Hashira dahil ito nga lang daw ang mga swordsmen na kayang tumalo kay Muzan. Ilang beses na nga daw sila niligtas ng mga to at kung hindi nga daw dahil sa mga Hashira ay matagal na silang namatay. Huwag nga daw itong matakot at panghinaan ng loob. Magmula nga dyan nung marinig nga ito ng mga kasama niya kahit sa kabila ng pagiging isang mahina nila, sumugod nga itong mga Demon Slayer kay Muzan na dala-dala nila ang kanilang matibay na paninindigan, malakas na pananampalataya at sinumpaang tungkulin bilang isang Demon Slayer. Napaiyak na nga lang dyan si Kanroji sa kanyang nakita. Sabi nito natigilan na nga daw ng mga to ang pagsasakripisyo sa kanilang mga buhay. Tumalsik naman kay Tanjiro itong isa sa mga bangkay ng Demon Slayer. Niyakap niya na nga lang ito at pinilit niyang tumayo para lumaban. Sinabi niya na kailangan niya nga din daw lumaban at hindi siya pwede magpaiwan. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang sumukan ng dugo at bumagsak. Nagsalita naman itong si Muzan na may sabing maswerte nga daw itong mga Demon Slayer kung mabilis lang ito mamamatay. Pero kung hindi nga daw ito mamamatay at nagawa niya itong masugatan ay parehas nga lang daw ang kahantungan ng mga to. Kinausap niya nga itong mga Hashira at tingnan nga daw nila itong si Tanjiro at laking gulat nga ng tatlong Hashira sa kanilang nakita dahil pinakita nga itong si Tanjiro na malala nga ang kanyang kalagayan na para bang may cancer na siya sa kanyang mukha. Halos hindi naman makapaniwala itong si Tomioka sa kanyang nakita. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na nilalagyan niya nga daw ng kanyang dugo ang kanyang mga atake. Pero hindi nga daw magiging demonyo itong si Tanjiro dahil sa sobrang dami nga daw ng dugo na binigyan niya dito ay nagsisilbi na nga daw itong lason. Nasisirain nga daw nito ang kanyang katawan at magreresulta nga ito ng kamatayan. Nalipat naman ang panel dito kay Nezuko na kung saan ginigising nga siya ng kanyang tatay dahil nasa panganib nga daw itong si Tanjiro. Bigla na nga lang dyan siya tumayo at pinagtaka nga ito ni Orokodaki. Napalingon na nga lang dyan sila Tengen dahil may narinig nga silang kakaibang ingay. Nang makita nga nila ay hinahabol na nga ni Orokodaki itong si Nezuko na tumatakbo. Umigaw na nga lang dyan si Tengen na kung saan nga daw papunta itong si Nezuko. Nagpanik na nga lang dyan si Soma na isa sa mga asawa ni Tengen dahil tumakas nga daw itong si Nezuko at sinira nga daw nito ang pintuan. Nag-report naman itong si Shinjiro kay Kiriya na tumakas at tumakbo nga daw itong si Nezuko at kung ano nga ba daw ba ang dapat nilang gawin. Labis naman ang pagtataka nitong si Kiriya na kung ano nga ba daw ba ang nangyari. Dito ay nag-isip na nga siya na baka nga daw na manipulanan ni Muzan itong si Nezuko. Pero malabo nga daw mangyari ang ganung bagay. O baka naman daw ay bumalik na sa pagiging tao itong si Nezuko. Sa mga hindi nga nakakaalam guys ay nakagawa na nga si Tamayo ng isang gamot na kayang pabalikin sa pagiging tao ang isang demonyo. Kaya ito nga yung pinainom nila kay Nezuko para bumalik na sa pagiging isang tao. Pero sinabi na nga lang dyan ni Kiriya na hindi pa nga daw nagiging tao itong si Nezuko. Dahil kung naging tao na nga daw ito ay mabilis nga lang daw ito mahuhuli ni Orokodaki. Sinabi na nga lang dyan ni Kiriya na kailangan nga daw nila hulihin itong si Nezuko. Kaya naman inutusan niya nga itong si Shinjiro na ibalik nga daw itong si Nezuko. Pero hindi niya pa nga dyan natatapos ang kanyang pagsasalita ay may bigla na nga lang humawak sa kanyang balikat at ito nga ang kanyang tatay na walang iba kundi si Kagaya. Nagsalita nga ito at sinabi na hayaan na nga lang daw itong si Nezuko sa mga gusto niya. Huwag nga daw mag-alala itong si Kiriya dahil magiging okay nga lang daw ang lahat. Nagtanong na nga lang dyan si Shinjiro na kung sino nga ba daw ba ang huhuli dito kay Nezuko. Sumagot naman itong si Kiriya na hindi na nga daw nila kailangan pa na hulihin itong si Nezuko. Nagulat naman dyan si Kanata sa naging desisyon itong si Kiriya dahil kung mahuhuli nga daw ng demonyo itong si Nezuko ay hindi na nga daw nila ito may ibabalik pa. Sumagot naman itong si Kiriya na tama nga daw itong si Kanata. Pero sinabi nga daw ng kanilang tatay na hayaan na nga lang daw itong si Nezuko sa gusto niyang mangyari. Magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Kiriya na labis nga ang kanyang pag-iyak. Nalipat naman ang panel na kung saan mabilis ngang tumatakbo itong si Nezuko. Sinabi na nga lang dyan ni Orokodaki na mabilis nga daw itong si Nezuko at hindi niya nga daw ito mahabol. At habang tumatakbo itong si Nezuko ay nagpakita nga ulit itong tatay niya at itinuro nga nito ang daan. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang itong tumalon. Nagulat na nga lang dyan si Orokodaki dahil napakataas nga daw ng tinalon nitong si Nezuko. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi nga ba daw ba tumalab kay Nezuko itong gamot na maipabalik siya sa pagiging isang tao ulit. At tuluyan na nga hindi nasundan ni Orokodaki itong si Nezuko. At nalipat naman ang panel na kung saan patuloy pa rin nakikipaglaban itong tatlong Hashira dito kay Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Tomioka na kailangan niya nga daw ng espada na hindi sira. Dahil kung naalala nyo guys ay nagawa nga maputol ni Akaza itong espada ni Tomioka. Sinabi naman dyan ni Obanay na mabilis nga daw itong si Muzan na halos hindi na siya makahinga kahit nagtutulungan silang tatlo. At magmula nga dyan ay nagawa nga silang mapatamaan nitong si Muzan. Nagulat na nga lang dyan itong mga Hashira
Hashira sa mga nangyari. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na nagagawa pa nga daw makagalaw nitong mga Hashira kahit natamaan niya na nga daw ito ng kanyang mga atake. Pero expected niya na nga daw ang ganitong pangyayari dahil hindi nga daw agad-agad namamatay itong may mga Slayer mark. Pinakita naman itong si Kanroji na medyo nagpapanik na at sinabi na tinamaan nga daw siya na kahit nga daw sa kabila ng mga Demon Slayer na naprotekta sa kanya, sinubukan niya nga dyan umatras pero bigla na nga lang sumakit itong tama niya at dahil nga dyan ay natumba nga siya at nahihirapan na siyang makakilos. Sumigaw naman itong si Obanai na may punong-puno ng pag-alala at sinabi na protektahan nga daw ni Kanroji ang kanyang sarili. Pero magmula nga dyan ay tatamaan na nga siya ng atake nitong si Muzan. Napasigaw na nga lang dyan si Kanroji at may bigla na nga lang nagligtas sa kanya. Nagtaka naman itong si Muzan at pinakita nga itong lato-lato ni Gyume na kung saan pinapaikot niya na ito at sinabi na pasensya na nga daw dahil nahuli siya ng dating. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na ito nga daw yung Demon Hunters na tumalo kay Kokushibo at habang ang nagsasalita siya ay bigla na nga lang sumulpot si Sanemi dito sa likod niya. Tinusok nga siya nito sa ulo at hinati siya pababa pero baliwala nga yan dahil mabilis nga lang nagre-regenerate itong si Muzan at nang lingonin niya ito para mag-counter attack ay nagpaiwan naman itong si Sanemi ng mga bote na may gasolina. Naghihiwa nga ito ni Muzan at tumapon nga itong gasolina sa buong katawan niya. Naglabas naman ng posporo itong si Sanemi at binato niya dito kay Muzan at magmula nga dyan ay bigla na nga lang itong nasunog. Galit na galit naman itong si Muzan dahil napakadumi at daya nga daw nang ginawa itong si Sanemi. Magot naman itong si Sanemi na okay nga lang daw yun dahil bagay naman daw ito kay Muzan. Nura niya pa nga ito at sinabi na pupulbusin niya nga daw itong si Muzan. At habang naglalakad naman itong si Murata ay nakita niya nga itong mga Hashira na kinakalaban itong si Muzan. Sinabi naman ni Murata na yan nga daw si Muzan ang kalaban ng kanyang pamilya at kailangan niya nga daw itong patayin. Nang bubunutin niya na nga ang kanyang espada para lumaban ay bigla na nga lang tinawag ni Tomioka ang kanyang pangalan. Sinabi nito na hindi na nga daw nakagalaw itong si Tanjiro at dalhin at gamutin nga daw ito sa ligtas na lugar. Sumang-ayon naman dyan si Murata sa kanyang utos. Nuha niya nga itong si Tanjiro at sinabi na huwag nga daw ito mag-alala dahil dadalhin niya nga daw ito sa ligtas na lugar at gagamutin. Napaiyak na nga lang dyan si Murata dahil sa bukod nga daw na alam ni Tomioka ang kanyang pangalan ay malala nga daw ang nangyari dito kay Tanjiro. Sinabi niya na nga lang dyan na malaki nga daw ang pagkakaiba nila nitong si Tanjiro pero magkabatch nga daw sila at matagal na sila nagsama noong simula pa ng final selection. Kailangan niya nga daw magkaroon ng silbi dahil ginagawa nga daw ng lahat ang makakaya nila hanggang sa kanilang huling hininga. Sobrang tagilid naman dyan ang ating mga bida dahil tatlong Hashira pa nga lang ang lumalaban dito kay Muzan. Nang malapit na nga matamaan sila nitong atake ni Muzan, sinakripisyo nga ng mga Demon Slayer itong buhay nila para lang hindi mamatay itong mga Hashira. Napansin nga nila dyan na nawala na ng malay itong si Tanjiro kung saan parang nagkaroon na nga ito ng kanser sa kanyang kanang mukha. Sabi na nga lang dyan ni Muzan ang atake niya nga daw ay nilalagyan niya ng kanyang sariling dugo dahil nga daw dyan ito nga daw ang naging resulta kung bakit nawala ng malay itong si Tanjiro. Hindi nga daw ito magiging demonyo dahil sobrang dami nga ng dugo ang inilagay niya dito kay Tanjiro kung saan parang nagsisilbi na nga daw itong lason sa katawan ng tao. Nagulat naman dyan sila Obanai, Kanroji at Tomioka sa mga nangyari dahil sa sobrang lakas nga dyan ni Muzan ay isa-isa na nga silang tinatamaan. Natumba nga itong si Kanroji at nung aatakihin na nga siya ni Muzan, bigla na nga lang dumating itong dalawang Hashira na walang iba kundi si Gyume at si Sanemi kung saan nag-surprise attack nga itong si Sanemi at nagawa niya nga masunog itong si Muzan. Natusan naman itong Tomioka itong si Murata na dalhin nga daw sa ligtas na lugar itong si Tanjiro at gamutin. Diyan na nga mag-uumpisa ang panibagong chapter kung saan patuloy na nga nire-revive ni Murata itong si Tanjiro na kung saan sinabi nito na tatagan nga daw ni Tanjiro ang kanyang sarili at kailangan nga daw nito lumaban. Pero nung pakinggan niya nga itong dibdib ni Tanjiro ay hindi na nga daw tumitibok itong puso niya, hindi na nga daw ito humihinga at dito ay tinanong niya ang sarili niya na kung patay na nga ba daw ba itong si Tanjiro. Sinabi ni Murata na kinakabahan nga daw siya at malakas nga din daw ang tibok ng puso niya. Kaingay nga daw din itong paghinga niya kaya hindi niya nga daw masisigurado kung buhay o patay na itong si Tanjiro. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang nagulat itong si Murata dahil may tumawag nga sa pangalan niya na kung saan isa nga itong Demon Slayer na kung maaalala nyo ay ito nga yung laging kasama ng Yushiro doon sa Infinity Castle. Nagpapasalamat nga ito dahil buhay nga daw itong si Murata. Nangihingi nga ito ng tulong sa kanya na kailangan nga daw nila tulungan itong si Yushiro dahil nadaganan nga daw ito ng mga debris ng Infinity Castle. Sumagot naman itong si Murata na hindi nga daw pwede dahil kailangan niya pang iligtas itong si Tanjiro. Dagdag pa nito na nasa bingit na nga daw ito ng kamatayan. Sumagot naman itong kasama nila na kapag tinulungan nga daw nila itong si Yushiro ay mas matutulungan nga daw nila itong si Tanjiro dahil may alam nga daw si Yushiro na hindi niya maipaliwanag. Magmula nga dyan ay nagmamadali na nga sila para tulungan itong si Yushiro. Nalipat naman ang panel dito sa isang lalaki na kung saan nakatulala nga ito sa langit at nagtataka siya sa kanyang sarili. Sinabi nito na sumikat na nga ba daw ba ang araw dahil kulay blue nga ang langit na nakikita niya pero napaka-imposible nga daw ng ganitong klaseng bagay dahil nasa gitna nga daw sila ng laban at nakikipaglaban nga sila kay Muzan. Pinakita nga dyan ang lalaki na walang iba kundi si Sumiyoshi. Konting paliwanag muna tayo para hindi kayo malito. Si Sumiyoshi, siya nga yung ancestor ni Tanjiro na pinakita doon sa chapter 99 kung saan nagkausap nga din silang dalawa ng pinakamalakas na swordsman na walang iba kundi si Yorichi. Kung maaalala nyo, nangyari to nung nakoma nga si Tanjiro dahil nilabanan nga nila itong si Gyotaro. Nagkaroon nga siya ng panaginip na patungkol sa kanyang ninuno. So ang nangyayari nga ngayon na habang walang malay itong si Tanjiro sa gitna ng laban nila kay Muzan, nagkaroon nga ulit siya ng panaginip patungkol dito sa kanyang ninuno na kung saan totoo nga itong nangyari sa nakaraan dahil sinabi na nga rin ni Kotetsu kapag may napanaginipan ka nga daw ng mga bagay na hindi mo pa na-experience o hindi mo pa nakita, itinatawag nga daw itong pamanang alaala. So ito nga yung nangyayari ngayon kay Tanjiro na nagkaroon nga siya ng alaala sa katauhan ng kanyang ninuno na si Sumiyoshi. So kung naiintindihan nyo na ay balik na tayo. Bali nagtataka nga itong si Tanjiro dahil bakit nga daw wala siyang naaamoy at may nakita nga siyang isang bahay at sinabi sa kanyang sarili na kung ito nga ba daw ba ang dating bahay nila. Pero agad niya naman itong binawi dahil magkapareho nga lang daw ito pero hindi nga daw ito ang bahay nila. Labis nga ang kanyang pagtataka dahil ano nga ba daw ba ang kanyang ginagawa dahil may hawak nga daw siyang palakol at nagsisibak nga daw siya ng kahoy. Dito ay sinabi niya na kung isa nga ba daw ba itong alaala. Bigla na nga lang may lumapit na bata sa kanya at tinawag siyang tatay. Sinabi niya naman na kung kanino nga daw anak itong nasa tabi niya. May tinuro nga itong bata sa kanya at nung paglingon
paglingon niya ay nakita niya nga itong si Yorichi. Nagulat naman itong si Tanjiro dahil ito nga daw si Yorichi ang nagtataglay ng original na breathing style o tinatawag na breathing techniques. Napansin niya naman itong si Yorichi na parang may dinadalang napakalaking problema at napakalungkot nga ng kanyang pagmumukha. Dito ay naupo at nag-usap nga sila at sinabi naman ni Yorichi sa kanya na gusto niya nga daw magkaroon ng taong may makikinig sa kanya. Naalala niya nga daw itong si Tsumeyoshi at ang asawa nitong si Suyako at ito nga daw ang dahilan kung bakit siya naparito para bumisita. Bali nag-isip na nga lang itong si Tanjiro na nasa katauhan ni Tsumeyoshi. Kailangan niya nga daw makinig dahil baka may malaman siya patungkol sa 13th form. Sumagot naman itong si Tsumeyoshi na 2 taon na nga daw silang hindi nagkikita nitong si Yorichi at masaya nga daw siya dahil okay nga lang daw ito. Noong huli nga daw nila pagkikita ay sanggol pa nga lang daw itong si Sumeri. Takang-taka naman itong si Tanjiro sa kanyang isipan dahil ano nga ba daw ba ang nangyayari? Hindi nga daw siya makapagsalita at gumagalaw nga daw ng kusa itong katawan niya. At dito ay napagtanto niya na isa nga lang daw itong pamanang alaala patungkol sa kanyang ninuno at hindi nga daw siya pwede mangialam kung ano man daw ang nangyayari. Sumagot naman itong si Yorichi na masaya nga daw siyang nakikita niyang masaya itong sila Tsumeyoshi dahil sa tuwing may nakikita nga daw siyang masayang tao ay nagiging masaya na nga rin daw ang kanyang pakiramdam. Dagdag pa niya na napakaganda nga daw ng mundo sa lahat ng aspeto at naniniwala nga daw siya na kapag ipinanganak ka nga daw sa mundong ibabaw ay isa nga daw itong napakalaking biyaya. Magmula nga dyan ay nagsimula na nga siyang magkwento kung saan sinabi niya na isa nga daw religious woman ang kanyang nanay kung saan araw-araw nga daw itong nagdadasal sa mga Diyos. Nanalangin nga rin daw ito sa Diyos ng mga araw para pagalingin ang kanyang tenga dahil wala nga daw siyang naririnig noong bata pa siya. Binigyan nga rin daw siya nito ng earrings para sa pampaswerte. Hindi nga daw siya nagsasalita ng mga panahong yun kaya labis nga daw ang pag-aalala ng kanyang nanay at ikinakalungkot niya nga daw ang ganoong bagay. Mabait nga rin daw ang kanyang kapatid na lalaki dahil lagi nga daw ito nag-aalala sa kanya dahil pagkatapos nga daw ito saktan ng kanilang tatay at sinabi niya na kalimutan na siya ay gumawa pa nga rin daw ito ng plauta at ibinigay sa kanya. Sinabi nito sa kanya na kung kailangan niya nga daw ng tulong ay patugtugin nga lang daw itong plauta at pupunta nga daw siya para iligtas ang kanyang kapatid. Kaya huwag na nga daw mag-alala itong si Yorichi sa lahat ng bagay. Magmula nga dyan ay ngumiti nga ng napakaaliwalas itong kanyang kapatid na kahit may pasa pa sa mukha. Sa mga hindi nga nakakaalam guys, itong kanyang kapatid ay walang iba kundi si Kokushibo. Sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi ni Yorichi na isa nga daw siyang unwanted child or ayaw nga daw ng tatay niya sa kanya. Kaya noong mamatay nga daw itong kanilang nanay ng dahil sa sakit ay agad nga daw siyang lumayas. Sinabi nga daw ng kanyang pamilya na kailangan niya nga daw magpare pero hindi niya nga daw ito ginawa at hindi nga daw siya pumunta sa templo. Lumayas at umalis nga daw siya sa kanilang bahay at gusto niya nga daw tumakbo sa abot ng kanyang makakaya dahil gusto niya nga daw makita ang hangganan ng napakagandang kalangitan. Sinabi niya na tumakbo nga daw siya ng buong araw at buong gabi pero hindi nga daw nababagod itong mga paa niya at hindi niya nga rin daw gusto huminto noong mga panahong yon. Pero napagtanto niya na nakarating na siya sa bukid na may puno ng pananim. May nakita nga siyang isang tao na nakatayo sa palayan ng mag-isa lang. Isa nga daw itong babae at kasing edad niya ay hawak nga daw itong lagayan at hindi nga daw ito gumagalaw. Dito ay tinanong niya nga itong babae na kung ano nga ba daw ba ang ginagawa niya. Sumagot naman itong babae at sinabi na namatay nga daw ang kanyang pamilya dahil sa mga kumakalat na sakit. Nalulungkot nga daw siya dahil wala na siyang kasama at mag-isa na lang siya sa buhay. Dagdag pa neto na nanghuli nga daw siya ng butete para dalhin sa kanilang bahay nang sa gayon ay meron na siyang makasama at hindi na nga daw siya malungkot. Pero pagkatapos nga nito magsalita ay hindi na nga ulit ito gumalaw at pinagmasdan lang ito ni Yorichi. Noong malapit na nga daw lumubog itong araw ay pinakawalan din ng babae ang kanyang nahuling butete. Bali nagtanong nga itong si Yorichi na bakit nga daw pinakawalan ng babae itong mga nahuli niyang butete. Gayong sinabi naman daw nito kanina na dadalhin niya ito sa kanyang tahanan. Sumagot naman itong babae at sinabi na parang nga daw magiging masama siya kung gagawin niya ang ganitong bagay. Dahil kung kukunin niya nga daw itong mga butete ay mawawalay nga daw ito sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Magmula nga dyan ay nagsalita na nga lang itong si Yorichi na siya na nga lang daw ang sasama sa babae para hindi na ito malungkot. Ang dahil nga sa sinabi ni Yorichi ay naging emosyonal nga itong babae. Magmula nga dyan ay magkasama na silang umuwi na kung saan nakatira itong babae. Sinabi naman ni Yorichi na ang pangalan nga daw ng babaeng nakilala niya ay walang iba kundi si Yuta at ito nga daw ang pagsisimula ng kanilang pagsasama. Sinabi niya na medyo madaldal nga daw itong si Yuta na kaya nitong magsalita simula araw hanggang gabi. Pero nagpapasalamat nga daw siya dito dahil marami siyang natutunan sa mga bagay-bagay. Pero lalo na siya nga lang daw pala ang nakakakita ng see-through world. Dahil nga itong si Yorichi guys, simula nang pinanganak siya ay see-through world na nga o transparent world na ang kanyang nakikita. Sabi ni Yuta na magkaiba nga daw sila ng vision nitong si Yorichi. Wala pa nga daw siyang naririnig na kahit kanino nang katulad ng nakikita nitong si Yorichi. Magmula nga dyan ay napagtanto nga ni Yorichi na naiiba siya sa lahat ng tao. Sinabi niya pa na sa tuwing lumalabas nga daw sila ni Yuta ay lagi nga daw nito hinawakan ang kanyang kamay na napakahigpit na para bang tali ng saranggola na ayaw nitong maputol. Kaya pagkalipas nga daw ng 10 taon ay naging mag-asawa silang dalawa at nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan. Noong kabuwanan na nga daw nitong si Yuta ay umalis siya ng kanilang tahanan para maghanap ng midwife. Ang plano niya nga daw ay bumalik bago lumubog ang araw. Pero may nakasalubong nga daw siyang matanda na sinusubukang maglakbay sa pagitan ng 3 kabundukan. Hindi nga daw maganda ang kondisyon ng puso nito pero pinipilit nitong maglakbay dahil nasa bingit nga daw ng kamatayan ang kanyang anak. Kaya nagdesisyon nga siya na samahan at buhatin itong matanda papunta sa lugar na kung saan naroroon ang kanyang anak. At noong makarating nga sila ay nagdesisyon siya na ipagpabukas na lang ang paghahanap ng midwife para sa kanyang asawa. Dali-dali nga siyang umuwi sa abot ng kanyang makakaya. Pero lumubog na nga daw itong araw at nabigla nga siya dyan sa kanyang nadatnan. Dahil naabutan niya nga nawala ng buhay ang kanyang mag-ina na kung saan pinatay nga daw ito ng demonyo. Nagulat na nga lang dyan si Tanjiro na nasa katauhan ni Tsumeyoshi sa kanyang narinig. Sinabi na nga lang dyan ni Yorichi na ang mga bagay nga daw na mas mahalaga pa kaysa sa iyong buhay ay mabilis lang kunin o sirain ng ibang nilalang. 10 araw nga daw siyang natulala at tinititigan lang ang bangkay ng kanyang mag-ina hanggang sa dumating nga daw ang isang swordsman na kung saan hinahabol nga daw nito ang demonyo ay sinabihan siya nito na ilibing nga daw ang kanyang mag-ina bilang respeto sa kanilang mga kaluluwa. Nagsalita naman itong si Yorichi at sinabi na ang gusto niya nga lang daw ay mamuhay ng matahimik kasama ang kanyang
kanyang pamilya. Gusto niya nga lang daw matulog sila na magkakatabi na kahit sa iisang bani, na kung saan makikita niya nga daw ang pagbumuka ng kanyang mga minamahal at mahawakan niya ito ng kanyang abot kamay, na kahit nakatira nga lang daw sila sa maliit na bahay ay sapat na nga daw ang ganoong kasimpleng pamumuhay para sa kanya. Pero hindi nga daw ito nangyari dahil nabubuhay nga daw ang mga demonyo sa kanilang napakagandang mundo, at ito nga daw ang naging dahilan kung bakit sumali siya sa Demon Slayer, kung saan ito nga daw ang grupo ng mga tao na pumapatay ng mga demonyo sa matagal na panahon. Naging kabilang nga daw siya dito at naging isa siyang Demon Slayer. Wala nga daw siya nakita na gumagamit ng breathing techniques, kaya nagdesisyon siya na turuan ng mga to. At ang magagaling nga daw ng mga Demon Slayer ay tinatawag nilang mga Hashira, na kapag gumagamit nga daw ito ng breathing techniques tulad na lang ng flame, wind, water, lightning at rock ay lalo silang lumalakas. At dahil nga daw dyan ay mabilis na nga lang daw nila natatalo itong mga demonyo, na kahit nga daw ang kanyang kapatid ay sumali na sa Demon Slayer pagkatapos mamatay ng kanyang mga tauhan, at tinulungan sila sa pagsumpo ng mga demonyo. At sa paglipas nga daw ng panahon ay nakasalubong niya nga itong pinagmulan ng mga demonyo na walang iba kundi si Muzan. Nang makita niya nga daw itong si Muzan ay naintindihan niya na nga daw kung bakit siya pinanganak, at ito nga daw ang talunin at patayin itong si Muzan. Sinabi na nga lang dyan ni Yorichi na itong si Muzan nga daw ay punong-puno ng kasamaan sa kanyang sarili, na kung saan parang nga daw itong bulkan na punong-puno ng magma na kahit anong oras ay pwede nang sumabog, dahil isang nga daw itong makasarili at gustong kainin ang lahat ng bagay. Nagsalita naman itong si Muzan at sinabi na hindi na nga daw siya interesado sa mandirigma na gumagamit ng breathing style. Pagkatapos niya nga sabihin ang mga katagang yun ay humaba nga ang kanyang kamay at inatake niya nga itong si Yorichi. Sinabi na nga lang dyan ni Yorichi na sobrang bilis at lawak nga daw ng ginagawang pag-atake nitong si Muzan. Habang iniilagan niya nga daw itong ginagawang pag-atake ni Muzan ay malinaw niya nga daw naririnig itong mga kawayan na napuputol sa kanyang likod. Naramdaman niya nga rin daw na kahit madaplisan nga lang daw siya nitong si Muzan ay ikakamatay niya ang ganitong bagay, dahil nga daw dyan sa unang pagkakataon ng kanyang buhay ay kinakabahan siya dito kay Muzan sapagkat meron nga daw itong 7 puso at 5 utak. Pero sa pagkakataon nga daw na yun ay nagawa niya naman perfect ang kanyang breathing techniques. Magmula nga dyan ay inatake niya nga itong si Muzan gamit ang kanyang 13 form. Sa sobrang lakas nga at tindi ng ginawa nitong pag-atake ay nagulat na nga lang dyan si Muzan dahil hindi niya nga akalain na magagawa siyang mapuruan nitong si Yorichi. Sinabi na nga lang dyan ni Yorichi na nagtataka nga daw itong si Muzan dahil hindi nga siya nagre-regenerate. Nakahawak na nga lang daw ito sa kanyang putol na ulo kaya hindi ito nahuhulog. Alam niya nga daw na napuruhan niya ng kanyang pulang espada itong si Muzan, pero hindi niya nga ito tinapos dahil may gusto pa siyang itanong na kung ano nga ba daw ba ang pagkakaintindi ni Muzan sa buhay ng mga nilalang. Pero hindi nga daw ito sumagot at nakatitig lang ito ng masama sa kanya. Nangingitim at namumula nga daw itong si Muzan na may punong-puno ng galit. Kaya naintindihan niya nga daw na walang pakialam si Muzan sa kanyang tanong. Tiningnan niya nga daw itong babaeng demonyo na kasama ni Muzan, pero wala nga itong ginawa at hindi man lang sinubukan na iligtas itong si Muzan. Katulala at nakatitig nga lang daw ito kay Muzan na kung saan makikita sa mga mata nito na nagkaroon nga ito ng matinding pag-asa. Kaya nagdesisyon siya na tatapusin niya nga daw muna itong si Muzan bago itong babae na kasama niya. At nang humakbang nga daw siya para tapusin ang buhay nito ay nakarinig nga daw siya ng nagngangalit na ngipin. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang itong sumabog na kung saan nagawa nga nito mapaghiwalay ang kanyang laman sa 1,800 na piraso. At napagtanto niya natatakas nga daw itong si Muzan, kaya naman hiniwa niya nga daw itong mga laman ni Muzan sa pinakadabis ng kanyang abilidad na kung saan nagawa niya ngang mahiwa ang 1,500 na piraso nito. At ang natirang maliliit na piraso nga daw ay nagawang makatakas. Ang satansya pa niya na kung pagsasama-samahin ay kasing laki nga ito ng ulo ng tao. Narinig niya nga itong babae na parang naiinis at nangihinayang sa mga nangyari. Nakaluhod nga daw ito sa lupa na parang nawala na ng pag-asa dahil nakatakas nga daw itong si Muzan. Nagpapanik nga ito at sinasabunutan niya ang kanyang ulo na parang isang baliw. Nagsalita nga ito at sinabi na dapat nga daw mamatay na itong napakasamang si Muzan. Muntik na nga daw itong mapatay ni Yorichi pero nagawa nga daw nitong makatakas. At noong nilapitan nga ito ni Yorichi ay bigla na nga lang itong kumalma at nagtaka sa kanyang sarili na kung ano nga ba daw ba ang nangyayari, bakit hindi pa siya namamatay. At magmula nga dyan ay pinakalma na nga lang ni Yorichi itong babaeng demonyo na kung saan pagkatapos nga daw nitong mahimasmasan ay sinabi nito sa kanya ang lahat ng impormasyon patungkol kay Muzan. Sinabi nga din daw nito na si Muzan nga daw ang hari ng mga demonyo at malamang nga daw ay hindi daw muna ito magpapakita hanggang sa mamatay itong si Yorichi. Sinabi na nga lang dyan ni Yorichi na pansamantala niya nga daw napalaya itong babaeng demonyo sa pagkakontrol nito kay Muzan sapagkat humina nga daw ito dahil sa damage na natamo na galing sa kanya. Kaya naman kinausap niya nga itong babaeng demonyo na tulungan nga daw siya na talunin itong si Muzan. Nagtataka naman itong babaeng demonyo na bakit nga daw kailangan niya makipagkasundo sa mga Demon Slayer gayong isa siyang demonyo. Pero bandang huli ay pumayag nga ito sa hiling ni Yorichi. At dito ay sinabi ni Yorichi na ang pangalan nga daw ng babaeng demonyo ay walang iba kundi si Tamayo, kung saan makikitaan nga daw ito na may napakalungkot na mga mata. At nagulat naman diyan si Tanjiro dahil nabanggit nga ni Yorichi sa kanyang kwento ang pangalan ni Tamayo. At sa pagpapatuloy nga ng kwento nitong si Yorichi na pagkatapos nila mag-usap nitong si Tamayo ay bigla na nga lang daw dumating itong mga kasama niya para sabihin na naging demonyo nga itong kapatid niya, which is ang tinutukoy nga dito ay si Kokushibo. At magmula nga dyan ay sinisi at pinagalitan nga siya ng mga kasamahan niya dahil hindi niya nga daw tinalo itong si Muzan at hinayaan niya nga daw makatakas itong si Tamayo. Bukod pa dyan ay naging demonyo nga daw itong kapatid niya, kaya naman nagkaisa nga daw itong mga kasama niya na parusahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsaksak ng espada sa kanyang dibdib. Pero ang leader nga daw nila na 6 na taong gulang pa lamang ay hindi pumayag sa ganoong bagay. Mahina nga daw ang damdamin ng leader nila dahil masyado pa nga daw itong bata at kamamatay pa lang ng kanyang tatay. Kaya naman na-stress nga daw ito nang dahil sa kanya. Sumagot naman dyan si Somiyoshi na hindi nga daw kasalanan ni Yorichi ang mga nangyari. Pero sumagot nga itong si Yorichi na ang dahilan nga daw kaya siya pinanganak sa mundo
na may kakaibang lakas para talunin itong si Muzan. Pero hindi nga daw yung nangyari dahil nabigo siya sa kanyang misyon. At dahil nga hindi siya nagtagumpay ay maraming buhay ang mawawala at madadamay. Masakit nga daw yun para sa kanya dahil ikinakalungkot niya ang ganitong klaseng bagay. At pagkatapos nga sabihin ni Yorichi ang ganoong bagay ay bigla na nga lang silang natahimik. Napaisip na nga lang dyan si Tanjiro na nakakalungkot at grabe nga rin daw ang pinagdaanan nitong si Yorichi. Pero hindi niya nga daw ito mai-comfort dahil wala nga siyang magawa sapagkat isang nga lang daw itong pamanang alaala na galing sa kanyang ninuno. Dagdag pa niya na meron nga daw dapat sabihin itong kanyang ninuno na si Sumiyoshi na pampalubag ng loob para kay Yorichi. Pero hindi nga daw ito marunong ng Tokno Jutsu kaya nanatili silang tahimik. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na dapat nga daw ay meron siyang gawin dahil nalulungkot nga daw itong si Yorichi. Pero bigla na nga lang naglakad itong si Sumiri at hinawakan nga si Yorichi sa kanyang likod. Nagulat naman silang dalawa dyan at nagsalita nga itong si Sumiyoshi na kargahin nga daw ni Yorichi itong si Sumiri. Dahil gustong-gusto nga daw nito na kinakarga siya at inaangat siya sa kalangitan. Mas matangkad nga daw itong si Yorichi sa kanya kaya labis nga daw itong matutuwa. At nang kinarga nga ni Yorichi itong si Sumiri at inangat niya ito sa kalangitan ay tuwang-tuwa nga itong si Sumiri na para bang isang batang anghel na walang dinadalang problema na kung saan napakatamis nga ang bawat ngiti at halakhak nito sa buhay. Napahanga na nga lang dyan si Yorichi sa kanyang nakita dahil nawalan na nga daw siya ng pag-asa na mabuhay pa sa mundo. Dahil sa kabila nga daw ng pagiging malakas niya ay hindi niya nga daw nailigtas itong mga mahal niya sa buhay. Namatay nga daw ang kanyang nanay sa sakit pero wala nga daw siyang nagawa. Isa nga daw siyang demon slayer pero naging demonyo nga daw ang kanyang kapatid. Sinasabi ng iba na isa nga daw siyang malakas pero hindi niya nga daw naprotektahan ang kanyang sariling pamilya sa mga demonyo. At ang malala pa nga daw dyan ay hindi niya nagawang mapatay itong si Muzan na kung saan ito nga daw ang dahilan ng kaguluhan sa mundo. Kaya nga daw sa kabila ng lahat ay nawalan na nga daw siya ng pag-asa na mabuhay pa. Pero nung makita niya nga daw itong napakaaliwalas ng ngiti ni Sumeri ay kailangan niya nga daw mabuhay dahil kailangan niya nga daw protektahan ang kasiyahan ng ibang tao. At magmula nga dyan ay hindi niya na nga napigilan at pumatak na nga itong luha sa mga mata niya sapagkat labis nga siyang nangulila sa kanyang sariling pamilya na kung hindi nga daw sana pinatay ng demonyo ang kanyang pamilya ay meron nga rin daw sana siyang anak. Kaya naman niyakap niya na nga lang ng mahigpit itong si Sumeri. Magmula nga dyan ay dumating na nga lang itong si Suyako galing sa pag-aani ng mga chestnut. Labis nga itong nagtaka na bakit nga daw umiiyak itong si Yorichi. Nilapitan niya nga ito at sinabi na huwag nga daw ito mag-alala dahil magiging okay nga lang daw ang lahat. Paghahandaan niya na nga lang daw ito ng maraming pagkain para mabusog itong si Yorichi. Sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na alam niya nga daw na sa gitna sila ng pakikipaglaban dito kay Muzan. At alam niya nga daw na patay na itong si Yorichi na daang taon na ang lumipas. Pero di niya nga daw mapigilan ang sarili niya na magkaroon ng pag-asa na sana nga daw ay mabuhay itong si Yorichi kahit sa panandaliang oras lang.